our colleagues to support measures urging the government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Duterte, or just place the former president under house arrest. Sir President, I believe that there comes a time when the measure of a nation is not in the strength of its laws but in the depth of its compassion. Ang tunay na malasakit, simpatsya at kalinga natin sa isa't isa ay ang totoong sukat ng ating makatarungan at makataong lipunan. Pilipino rin po si Tatay Digong. Last Saturday, nagpalabas po ng official statement si Vice President Sara Duterte hinggil sa insidente kung saan nadatnan ng mga personnel ng ICC detention facility si Tatay Digong na walang malay. Kinumpirma rin po ito ng kanyang abogado. Kinakailangang dalhin si Tatay Digong sa ospital upang masuri kung meron ba siyang injuries, lalo-lalo na po sa kanyang ulo. Sa totoo lamang po, nung nabalitaan ko po ito, ang sakit, napaluha po ako. Sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. At kahit na hindi na po siya presidente, maalala ko December, November, monthly po siya nagpapa-medical check-up sa Cardinal, and he is scheduled nung March 12, December, January, February, March 12 para sa follow-up check-up niya. Kahit linggo po, sinasamahan ko yan. At alam ko po yung mismo yung gamot niya. 27 po yung pinapadala ko sa kanya, nag-order yung mga nurse niya. Saka hindi niya talaga sinasabi kung na-slide siya noon. For the past 3 years,